COA, sabi ng COA. Sara left DepEd with 12 billion pesos in disallowances, suspensions, and charges. Kochero, sa DepEd pa lang to. Wala pa yung question mark tungkol sa kanyang confidential funds. Both OVP and Department of Education. Don't forget, huwag niyong kalimutan mga kochero, dalawa po yung kanyang confidential funds. Isang Office of the Vice President at isang Department of Education. Wag natin kakalimutan yun. So, nitong nakaraan, September 4, sabi ng COA, bago bumaba si Sara Duterte, merong 12 billion pesos worth of disallowances, suspensions, and charges na naiwan sa DepEd. Oo, pabaya talaga tong babae. Gulat pa siya. Gulat ka, girl. Gulat ka, girl. Hindi mo alam. Dapat inalam mo kasi. VP. Yung sabi ng COA, the Commission on Audit has called out the Department of Education over its failure to settle its huge disallowances. So malaki po ito mga kotsero, umabot ng 12.3 billion yan. Tindi, di ba? 12.3 billion. Hindi mo alam kung paano ginastos, hindi mo alam kung paano inubos. Basta may 12.3 billion ang DepEd na hindi mo alam kung paano ginastos, kaya na-cite ng COA, na-disallow ng COA. May notice of charge pa, may notice of suspension. Tindi. Tindi mo, girl. Oo. Tapos ang sabi pa, the COA's 2023 annual report on the DepEd showed that 11.4 billion pesos is unsettled in unsettled notices of suspension, notices of disallowances, and notices of charge at the beginning of the year, or as of December 31, 2022, the agency made little to no zero progress in trimming that amount. So, hindi man lang binalik yung pera. Mga 12.3 billion. So, meron siyang notice of suspension, notice of disallowances, tsaka notice of charges. Ibinigay ito sa kanya ng COA. At alam niya to. Alam to ng opisina niya. Pero, hindi siya nagbalik. Thus, leaving a total unsettled balance of 12.3 billion as of December 31, 2023. Yan tuloy. Naipon na. An increase of 903 million year-on-year. The NS, Notice of Suspensions, Notice of Disallowances, and Notice of Charge stemmed from DepEd several transactions or fund disbursements with adverse audit findings. Yun. Ibig sabihin, mga kotsero, ibig pong sabihin yan, itong tatlong ito, itong Notice of Suspension, Notice of Disallowances, and Notices of Charge, kaya ho nagkaroon ng ganyan si DepEd ay dahil nag-violate siya ng rules. Oo. Nag-violate siya ng rules. Hindi natin alam, hindi pa specific kung ano yung violate niya, pero nag-violate siya ng rules pagdating sa paggamit ng pera ng bayan. Kaya ngayon, ang sinasabi ng COA, balik mo yung pera. Mali yung gamit mo ng rules eh. Hindi ka sumunod sa rules natin, balik mo yung pera. Ganun ang sinasabi ng COA ngayon dyan. So, ang sabi, the non-compliance with existing laws, rules and regulations resulted in 10 billion 99,733,281 pesos and 52 cents in suspension, to 2 billion 193,140,136.53 in disallowances, and 7,383,880 and 88 cents in charges, for a total of, my goodness, ang laki na ito, 12,297,258 and 93 cents as of December 31, 2023. Ganyang katindi yung ating Vice Presidente. Oo, ganyan siya katindi, guys. Oo. Matindi, mga kotsero. Hindi ko maisip kung saan siya humuhugot ng tigas ng muka at this point, no. So, she meant like what she sees.
She may not like what she sees, but, it is there. It's existing. Diyos ko. Grabe, intindi, no? Dito pa lang yan sa disallowances. 12 billion, guys. Wala pa dyan yung sa kanyang 500 million ng confidential funds sa DepEd at 125 million ng confidential funds sa ginastos noong 2022. Matindi, mga kotsero. Matindi. Ibang level. Ibang level talaga. Nakakapalan ng mukha. Meron ang DepEd secretary natin. Pero ito yung bago. Ito bago. Matindi. Ito, September 4 pa to eh. Medyo lumaluma na to eh. Ito bago. Kanina lang yan, September 8. DepEd told return 246 million pesos. Grabe. Kala mo, barya lang ang million eh, no? Antindi, guys. Antindi. Ibalik daw yung 246 million na pera na itinatago sa mga unauthorized bank accounts. Unauthorized bank accounts, guys. Hindi pinapayagang mga bangko. Parang sumisinghot lang ng pera, no? Alam nyo, mga kotsero, ganyan nyo itong mga DDS, puro sila, sabi na si Presidente Bongbong Marcos, adik, ganyan, adik daw, etc., etc. Pero nakakalimutan nila. Number 1, peke yung kanilang balita. Peke yung balita. Peke yung kanilang balita, number 1. Number 2, walang ebidensya yung kanilang mga akusasyon. Walang ebidensya. Ngayon, mga kotsero, on the other hand, si Sara Duterte, anong akusasyon sa kanya? Sinimot niya ang pera ng bayan. Pero hindi nagagastos sa tamang paraan. Sinimot sa papaanong paraan, we don't know. Pero hindi ginagastos sa kapakanan ng Pilipinas. Yan naman yan. At yan may ebidensya. Ayun, tingnan yung ebidensya. Ayun yung ebidensya. Nakakatsiro, buti sana. Actually, masama na nga kung kahit barya-barya. Let's say, merong isang government official na sinabihan or naakusahan at napatunayan, merong COA report tulad ng ganyan, napatunayan na merong irregularidad sa kanyang paggamit ng pera. Sabihin natin barya-barya, kahit libo-libo lang yan, masama na nga eh. Kahit 1,000, 2,000 lang yan, masama na nga eh. Yung billion, millions and billions and my goodness. Tigas ng face. Tigas ng face, guys. Ang tigas ng face. Iba eh. Ibang level to eh, oh. The Commission on Audit has directed the Department of Education to remit to the National Treasury a total of 246 million pesos found to have been maintained in unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts as of the end of 2023. The last full term of Vice President Sara Duterte as the agency's secretary. So, a total, kabuuan ito ng bank balance galing sa Central Office at sa Regional Offices, Region 1, 4B, 5, 6, 9, and 13 was not reverted to the National Treasury contrary to existing laws, rules, and regulations. My goodness. Anong plano mo dyan, BP, Sara? Nung ikaw yung DepEd Secretary, anong plano mo dyan? Una, unauthorized bank accounts. Ayan, The Commission said the audit team's review and validation of DepEd's books revealed that some bank accounts were maintained without specific authority or legal basis. Imagine,
nakapagtago sila ng pera na na walang basehan na legal. Ano kasi mga kotsero, bago ka magbukas ng bank accounts, may approval process yan eh. Lalo na sa Pilipinas, ang mga ahensya very bureaucratic. Ibig sabihin, dapat by the book. Kung hindi ka by the book, may katiwaliang nagaganap. So, ang tanong mga kotsero, nung si Sara Duterte, ang DepEd Secretary, paano nakapagbukas ng bank accounts ang central office kung saan nandoon si Sara Duterte at ang regional offices na 1, 4B, 5, 6, 9, and 13. Paano sila nakapagbukas ng bank accounts na hindi pinapayagan ng Office of the Secretary probably? So ayun na nga, paano siya nakapagbukas ng bank accounts? Ano walang papeles? Siyempre dapat may paper trail yan eh. Merong approval ba? The Commission said the audit team's review and validation of DepEd's book revealed some bank accounts were maintained without specific authority or legal basis. Furthermore, these bank accounts include collections receipts from various sources still retained in the said unauthorized current accounts, so baka lamang mga checking accounts to, as standby funds and are kept available at their disposal. What? Ibig sabihin, number 1, unauthorized yung bank account. Hindi sumunod sa proseso yung pagbubukas ng bank account, number 1. Din yung una mong issue dyan eh. Pangalawa, itong mga pondo na to ay sadyang hindi isinara para kapag kailangan ng pondo ay merong madaling mapagkukunan. Bakit nga naman? Kasi hindi siya opisyal. Hindi mo kailangan ng pirma-pirma ng kung sino-sino. Dukot ka lang ng dukot. Natural, sasabihin ng auditor, the audit body said such practice exposes the funds to risk of misuse or misappropriation as they could possibly be used to augment the financial requirements of program activities and or settlement of valid obligations. Tama yung sinabi ng COA dito. Madaling makukuhaan niya ng pera. Basically, hindi na mo-monitor. Kasi unauthorized nga yung bank account eh. Wala siya dun sa listahan ng mga pwede mong pagkuhaan ng pondo. May tanong kanina. Ay, salamat Hidden Network sa super chat. Nasaan na ang mga DDS? Abang ako mga bunganga ng mga yan. mamaya, topic natin yan. Great job daw to PNP tsaka General Torre. Anyway, tuloy natin. Ay, nako. Ewan ko rin. Mamaya pag-usapan natin yan. No. So, di ba, huli agad. Huli mo agad na merong katiwaliang nagaganap. Huli mo agad. Bakit kayo nagbukas ng bank account? Number 1, it's not an authorized bank account. Number 2, ang purpose ng bank account na yan ay para madali ang makakuha ng pera. Standby funds and are kept available at their disposal. Ibig sabihin, anytime, pwede akong kumuha dyan. Hindi ko kailangan magpaalam. Hindi ko kailangan ng pirma ni Secretary or ni Presidente hindi ko kailangan ng pirma ng DBM. Hindi ko kailangan mag-intay kay DBM na mag-disburse ng budget. Bakit? Andyan lang may pera dyan sa tabi. Anytime. Naipaliwanag na ba si Sara Duterte to? O baka ang sagot na naman niya is, I forgo the opportunity to defend my budget and submit my budget to the wisdom of Congress. Yun ba? Baka yun ang gusto niyang sagot dyan. If this is not betrayal of public trust, I don't know what is. Ulitin ko. Kung hindi ito pagtraidor, betrayal ng tiwala ng ating ng bansang Pilipinas, hindi ko na alam kung ano pang katraidoran ang gusto nilang isipin. Paawa lang niya, The audit body said such practice exposes the funds nabasa ko na to. The COA said the practice also contravened, paglabag daw ito, sa general provisions ng 2023 General Appropriations Act, specifically Section 4, which mandates all government offices to deposit to the National Treasury
all charges, assessments, and other receipts or revenues collected that form part of the government's general fund. And Section 6 and 7, which both mandate the turnover of the National Treasury all trust receipts, performance bonds, and other deposits. So, ibig sabihin, mga kotsero, yung perang, kano yun, 246,132,581 and 2 cents, dapat yan, hindi nila ginawa ng bank account. Dapat yan ay idiniretso nila sa National Treasury. Palakpakan para kay Sara. Maraming salamat. Maraming salamat at pinadali mo sa aming mga Pilipino na ma-hate ka. Pinadali mo ang choice para sa aming mga Pilipino na hindi ka isiping katiwa-tiwalang opisyal para sa Pilipinas. The audit body also cited Section 65A of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code, which states that all income accruing to the government agencies shall be deposited to the National Treasury or any duly authorized government depository and shall accrue to the unappropriated surplus of the general fund of the government. 246 million pesos na income ng DepEd. Imbis na idineposito sa National Treasury, napakawalang ya talaga. Pinagbuksan nila ng bank account para maging surplus funds. What the hell? Alam niyo masaklap dito? Yung mga tao ni Sara ang sasabit dyan. Malamang sa malamang, ang magiging depensa ni Sara dyan, hindi ko binuksan yan, hindi ko inauthorize yan. Imbestigahan natin, paimbestigahan kung sino. Sabi ni Ronald Osorio, slush funds yan. We don't know. Possible, pero kanila ibibigay, di ba, yung slush funds. But anyway, siguro sa 2025 elections, no? Slush funds for the 2025 national elections, midterm elections. Baka ganun. Ang sagot daw, sabi ni Attorney Gandang Hari, pinupolitika ako. Di ba? Langya ka. Nabisto na nga na meron kang katiwalian, sasagot mo, pinupolitika ako. What the F? What the F? The audit breakdown showed the DepEd, ito central office to, kay Sara Duterte to, direkta. The audit breakdown showed the DepEd Central Office has been maintaining 2 trust accounts with Land Bank with a combined balance of 39.47 million pesos without authority from the Permanent Committee as required under Section 66 of PD 1445. Ba't siya may trust accounts? Ba't siya may trust accounts? Para saan? Ba't niya pinapalaki yung pera ng DepEd? Ba't hindi niya niremit sa National Treasury? Saan niya gagamitin yung kita ng trust? Kasi alam niyo mga kotsero, syempre, yung 39 million na yan, magkaka-interest yan eh. Magkaka-interest yan. Or, kung UITF yan, mga kotsero, kung UITF yan, mga kotsero, araw-araw yan bibili. Araw-araw yan kikita ng porsyento. Araw-araw yan. Araw-araw yan. Hindi, maliit pa yung sa time deposit kapag nag-trust fund ka. Pag nag-UITF ka, pwede ka pang umabot ng up to 4%. So, ba't kailangan nila magpalaki ng pera? Saan gagamitin yung tubo? For example, ako, hindi ko papakita syempre, kukwento ko lang. Ito, kaharap ko ngayon yung kaharap ko ngayon yung trust fund ko. From inception, nag-realize na ako meron na akong gain na 0.18% from inception. 0.18. That's after 2 weeks. Mas malaki yan kaysa sa interest. Magkano bang interest ng bangko ngayon? 0.15, point something. Anyway,
So, saan niya gagamitin yung surplus? Diba? Ito pa isa. So, dalawang account yun. Dalawang account yun. Ang combined amount is 39 million. Tapos, sa one account ng OSEC, Office of the Secretary na OSEC, meron siyang trust account na ang balance ay 38.66 million, representing the collection of sales of bid documents, protest fee, performance security bond, donation, and other miscellaneous income. Wait. Bakit nga naman, bakit dineposit sa bank account to? Di ba? Bakit hindi diniretso sa National Treasury? Kita pala to. Collection of sales. Protest fee, meron palang ganun. Protest fee. Hindi ko alam yung protest fee na yan. Meron ba tayong taga-DepEd dito na nanonood sa atin? Para saan yung protest fee? Diba? Parang binabayaran natin yung pagpoprotesta nila. Na maisug. Ito yung performance bond, gets ko yan. Gets ko yung performance bond. Donations, gets ko yan. Pero protest fee, ano yung protest fee? Protest fee. Anyway, the CO's other trust account was under the name UNICEF Fund with a balance of 805,340. The amount came from the fund donated by the United Nations Children's Fund for the DepEd's kindergarten education program. Furthermore, the DepEd Central Office, ito, opisina to ni Sarah, was found maintaining in various trust accounts a total of 15 million in unauthorized retention or collections. Bakit ang dami niyang account? In a reply incorporated in the audit report, the DepEd CO said a total of 11.14 million from 4 trust accounts was already remitted to the Bureau of Treasury as of March 2024. Syempre, nagkahulihan eh. So, but wait. Ito. Ang binalik pa lang nila is 11.14 million out of 246 million. So, nasan yung 235? Nasan yung 235? Diba? 11 million pa lang ibabalik. Diba? Nag-remit raw sila ng 11 million eh. So, parang, utang na loob namin na nag-remit kayo. Diba? Utang na loob namin na nag-remit na kayo ng 11 million. Wow! Thank you very much! Hanep. Ang galing-galing. Grabe. Ibang level, no? So, meron siyang 12 billion na disallowances, suspensions, and charges. Tapos, meron pa siyang 246 million sa mga iba't ibang bank accounts. Alam niyo matindi dito, ito yung pinaka mind-blowing sa lahat. Ito yung pinaka mind-blowing sa lahat. Magkaroon ng report na gusto pang itago ni Sara Duterte yung COA report. Sabi yan. Actually, medyo late na ako sa balita na yan. Pero, kasi alam nyo, mga kotsero, kung iisipin nyo kasi, ay, guilty na agad yan. Guilty na agad. Bakit mo gustong itago yung COA report? Kadiri. Correct. Quindal. Kadiri. Ew. Ew, Sara. Ew. Diba? Napakawalang iya talaga. Napakawalang iya. Parang Sal-en ni Digong, ayaw niya ipalabas. Ganon din yung nangyari, ganon din yung sigurong mangyari ni Sarah. Huwag niyo ilalabas yung COA report ko, ha? Bigo. Diyos ko, bigo. Suppression of public information was what Vice President Sara Duterte sought to do when she tried but failed to prevent the Commission on Audit from submitting to Congress an audit report that declared as improper her office spending of millions of confidential funds in December. Ayaw ipalabas, no? Wait, sampulan nga natin. Lumabas na ba yung COA report niya? Wala pa rin.
Wala pa yung kanyo, yung 2023 nyo. National Council for Children's Television pa rin. Wala pa yung sa Office of the Secretary. Wala pa yung sa Office of the Secretary. Anyway. So, suppression of, sabi yan ni Jervil, Jinky Luistro. Ba't Jinky Beatrix? Bakit Jinky Beatrix, no? Si Kong Luistro, who praised COA for upholding Congress's authority to review the damning audit report of the Office of the Vice President. COA, through a notice of disallowance, ordered Vice President Duterte to return 73 million out of 125 million in confidential funds. In a letter dated August 21, 2024, just 6 days before the House Committee on Appropriations was scheduled to hear the OVP budget, Duterte's Undersecretary and Chief of Staff, Attorney Zulica Lopez, advised COA against complying with the committee's subpoena duces tecum for the notice of disallowance and audits of the OVP and Department of Education confidential funds for 2022 and 2023. Sumulat sa COA. Number one, COA is a separate agency. It's a separate agency. It's a constitutional commission. Hiwalay siya sa kapangyarihan ng Kongreso, hiwalay siya sa kapangyarihan ng ehekutibo, hiwalay siya sa kapangyarihan ng judiciary. May sinusunod na sariling rules ang COA. Independent sila. They are autonomous. So bakit sumulat ang OVP sa COA para sabihan sila na wag niyo ilalabas Ay, COA, wag niyo ilalabas Wag niyo ilabas yung notice of disallowance sa Congress kung ganun, dapat si OVP, Chief of Staff, siya ang sumulat sa Congress. Nag-request siya, inapila niya sa Congress yung subpoena duces tecum. Pwede naman yun. Ba't di niya inapila sa dun sa saan ba to? Sa Committee on Appropriations. Kasi mabibisto siya na gusto niyang ayaw ipagkalat na may ganun ng klaseng sistema siyang gusto mangyari. Sabi, the OVP argued that releasing the audit reports would violate the constitutional principle of separation of powers and infringe on the OVP's right to due process. The subject subpoena may not be validly enforced due to the nature of confidential funds. Alam niyo mga kotsero, meron din kasing may constitutional mandate kasi ang COA under the Constitution. Kasama doon is to make public any transactions by puntahan natin sa COA. Ito 1987 Constitution yan, di ba? 1987 Constitution. Yan. Puntahan natin si Constitutional Commissions. Yan, Constitutional Commissions. Si Constitutional Commissions, dinefine yan. Si Commission on Elections, si Commission on Audit, meron pang dalawa. Civil Service Commission, if I'm not mistaken. Si COMELEC. Okay, wait lang. Punta natin sa mandate niya. Ito. The Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures and uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including GOCCs, etc., etc. So the Commission shall submit to the President and Congress within the time fixed by law an annual report covering the financial condition and operation of the government, its subdivisions, agencies, and instrumentalities, including GOCCs and non-government entities, such subject to its audit, and recommend measures necessary to improve their effectiveness and efficiency. It shall submit such other reports as may be required by law. Ngayon, ang problema mga kotsero, ito kasi, ang problema sa confidential funds, wala pang batas tungkol dyan. So, actually, si
saan to? Nung sinabi ni Sara na wag i-submit kay Congress yung kanyang notice of disallowance sa confidential funds. It is in violation of this. Ayan, kasi utos yan eh. The commission shall submit to the President and Congress. Halo eh. And Congress eh. Hindi naman President lang. O tapos ang ilulusot nila, wala namang hindi confidential funds nga yan eh. Dapat hindi yan na basta-basta nalilik. Etc. etc. Totoo naman. Hindi naman talaga dapat nalilik yung impormasyon na nasa loob ng confidential funds. O di gumawa kayo ng batas as required by law. By the way, sinasabi nila, the Constitution is not self-executing. Totoo naman. But there are some principles within it that, is already guided. That serves as a guide for the creation of laws, policies, and other, other rules na gagawin sa Pilipinas. So, ayan, gawa kayong batas as required by law. Ito yung basic. Yan yung general rule. That's a general rule. So, walang choice. Kaya nga sabi ni Luistro, the principle of separation of powers ensures that no branch of governments operate unchecked. But when it comes to the oversight of public funds, this principle must yield to the need for transparency and accountability. The Vice President was given every opportunity to explain, but chose instead to obstruct the process. Gusto pa itago yung kalokohan niya. Diba? Again, mga kotsero, nakakatawa nga kung ano-ano yung lumalabas ngayon sa mga balita tungkol kay PBBM. Una, na kasabwat daw si PBBM sa Pogo. Yun ang gusto palabasin ni Topacio eh. Di ba kahapon naglabasan naman siya ng mga pictures? Daw sa kasabwat daw sa mga Pogo, si PBBM. Number 1. Pangalawa, nagda-drugs, etc. etc. Ulitin ko lang mga kotsero, tapos itong pangatlo, yung decision ng Supreme Court na pinalala ng mga DDS, sabi, ill-gotten wealth daw lahat ng pera ng mga Marcoses. Mali naman sila. Ulitin ko lang sinabi ko nung nakaraan. Huwag nila masyadong problemahin si Presidente kasi si PBBM, Presidente na. Presidente na siya. Huwag niyo masyadong problemahin si PBBM. Presidente na siya. Ayan, yung Code Blue. Ayan. May sarap. Huwag niyo siya masyadong problemahin. Ang problemahin niyo si Sara. Kasi siya na lang ang only hope niyo, mga DDS. Siya na lang ang only hope niyo para makabalik sa kapangyarihan at unti-unti siyang nasisira. Bagsak siya sa surveys, di ba? Naungusan na siya ni PBBM sa surveys. Ganon katindi yung pagbagsak niya, guys. Paano pa pag lumabas to? 12.2 billion na suspensions, 6.9 billion unliquidated cash advances. Saan niya ginamit yan? Saan niya ginamit yung 6.95 billion, 6.7 billion? 15.4 billion delayed partial non-implementation of various programs. Huwag niyo problemahin si PBBM. Presidente na si PBBM at hindi mangyayari yung gusto niyong people power. Hindi mangyayari yan. Napakalabo. Mas malabo pa yan sa sabaw ni Sara. Bakit sabaw ni Sara? Sabaw ng pusit. yung people power na gusto nyo, mas malabo pa yan. Mas malabo pa yan sa sabaw ni Sara. Mas malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Tapos, sa DepEd, hindi siya performer. 192 out of 6,000 classrooms lang ang nagawa niya. 208 out of 7,000 classrooms ang na-repair. 3 out of 88 last mile schools ang natapos. 3 out of 88. Tapos binibida niya, siya raw ang sumusuporta sa last mile schools. 3 lang out of 88 ang natapos. Tama ng pagiging pusit. Dinadaan nyo kami sa dinadaan nyo kami sa sabaw ng pusit
Enough na, enough na. Huwag nang ganon. Ayaw nyo na kaming bolahin. Kasi, obviously, Sarah is now a losing bet. Oo. Losing bet na si Sarah. Kaya nga ngayon, di ba, tinan nyo, pansinin nyo, sino naman ang binibuild up nila? Si Basti. Si Basti. Oh my God, si Basti. Oh my God. si Basti talaga. Di ba? The Phoenix daw siya. The Phoenix is resurrecting. The Phoenix. God. Phoenix. Anong Phoenix magsasabi nyo? My goodness. Ay, naka. Sunugin nyo muna siya bago siya maging Phoenix. Hindi pa nga nasusunog eh. At alam nyo ba yung kwento ng Phoenix? Palagi siyang nasusunog. Lagi siyang nasusunog. Kaya ka Phoenix. Kaya ka the Phoenix will rise from the ashes. Nakakaloka. Nakakaloka. Sabi nga ni ano. Nasa rin tagapagtanggol nila si Amy Marcos. Ano na nangyari sa kanya? Galaw-galaw. Kailangan na ng friends mo ng backup. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Bukas na po tayo mag-shoutout. And by the way, mga kotsero, lalabas na raw ang warrant of arrest ni Duterte ngayong September. So abangan natin yan kung lalabas talaga yan. So God bless everyone. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?